Hello mga mi, saksihan naman natin ngayon ang pagpapako sa kapitangan nitong Biyernes Santo. Hindi na po pala natin na-i-video ang pagdakip sa mga ipapako, kaya humabol na lang kami kung saan sila nag-aantay bago sila ipako sa bisita. Ngayong taon, 2 lang sila, pero nung mga nakaraan meron 5 o mahigit pa ang nagpapako tuwing Biyernes Santo. After naman natin sa dakipan, pupunta naman tayo sa bisita. Diyos ko pong mahabagin, sobrang dami ng tao, nangangalit ang init. Hindi pa ako nakapag-outing ngayong summer, pero ang balat ko na sunburn na. Dito nga ipapako yung mga debotong nagnanais na may pako sa krus. Ayon sa nabasa ko, nagsimula ang tradisyong ito noong taong 1977. Ang mga deboto na nagpapapako sa krus ay mga penitente na tumutupad sa isang panata. Isang panata ng pagtubo sa kanilang mga kasalanan o ginagawa ito bilang isang sakripisyong pasasalamat sa mga biyayang natanggap. Ang iba naman ay nagsasabing tinawag sila ng Diyos para sa misyong ito at tinitiis ang pagdurusa upang gantimpalaan ng banal na kapangyarihang makapagpagaling. Pumupunta sila rito dahil kinikilala sa kapitangan ang Santo Cristo bilang patron ng mga manggagamot. Ang mga penitente na ipapako sa krus ay naglalakad ng nakapaa sa ilalim ng matinig sikat ng araw habang pasan ang isang kahoy na krus sa kanilang balikat. Samantalang may mga kasamang penitente na habang naglalakad ay pinapalo ang kanilang mga likod hanggang sa dumugo gamit ang latigong yari sa mga patpat. Sa isang konkretong plataporma sa likod ng kapilya, ang mga penitente ay pinapako sa isang kahoy na krus na 12 talampakan ang taas na ang tanging suot ay isang pirasong tela at koronang tinik bilang pagsunod sa larawan ni Jesus. Ang mga pako na ginagamit ay 4 na pulgadang haba, binababad sa langis at alkohol, at isang 5 pulgadang spike naman sa kanilang mga paa. Hindi tulad ng aktwal na pagpapako kay Jesus, mayroong tungtungan para sa mga paa at tali para sa mga kamay ang mga penitente upang maiwasan ang pagkasakal nito. Ngunit ang mga pako na ginagamit ay tunay. Hindi lahat ng penitente ay lalaki. Meron ding babae. At si Ate Lucy, na ayon sa nabasa ko, siya ang kauna-unahang babaeng ipinako sa krus noong 1977 sa edad na 18 sa kabila ng matinding pagtutol ng kanyang pamilya at mga kaibigan. At magpahanggang ngayon, patuloy pa ring namamanata si Ate Lucy. Ang pamamanata ay isang kaugaliang Pilipino ng debosyong panrelihiyon, kung saan ang isang tao ay gumagawa ng pangako o panata sa isang santo o Diyos kapalit ang isang pabor o natupad na panalangin. At ang panatang ito ay madalas na isinasabuhay sa pamamagitan ng sakripisyo, debosyon at taimtim na pananampalataya. Disclaimer lamang po, iba-iba ang ating reliyon at pananampalataya, pero iisa lang dapat ang direksyon ng ating paniniwala. Ito ay ang paggawa ng tama at mabuting hangarin para sa kapwa. Shoutout po pala sa ating magigiting na Barangay Health Workers and Rescue Team noong Biyernes Santo. Maraming salamat po. Yan lamang po. Maraming salamat sa panonood. God bless!